Hello kakabsat, good day sa inyo. So, may ipopost sana ako yan. Ipopost ko ito just for awareness po. Awareness po doon sa mga credit card holder. Yan. Experience ko lang po to. So, nag-start po ako makareceive ng calls na ito since March. So, na-scam po talaga ako dito. Yan. Halos since March hanggang ngayon, nagko-call sila sa akin minsan twice a month. Yan, nagko-call sila sa akin. So nung unang call nila sa akin, so first time nila yan nagtawag sa akin, mga kakabsat. Awareness lang po to. Yan, kung sa mga may credit card na hindi pa nakaka-receive ng tawag na ito, kung mapanood nyo to, pag may time na may tatawag sa inyo at napanood nyo to, iisipin nyo na lang na ganito. Kasi ito yung pinakamudos nila. Ito lagi yung kanilang sinasabi, mga kabsat. Ito kasi kabsat, nung una talaga, first time ko lang makareceive nung March ng ganitong tawag. So wala pa akong kaalam-alam sa mga ganyang bagay. So, that time kasi na tumawag siya sa akin, yung babaeng yon na taga-provider ko daw siya, ganito. Marami akong ginagawa. Sinagot ko yun kasi akala ko customer client. Sinagot ko siya, in-entertain ko siya. So, hindi ko masyadong nagit yung mga pinagsasabi niya. Kasi that time, may bisita din ako kaibigan nung araw na iyan. At habang kausap ko yung kaibigan ko din, ako'y naglilinis, nagliligpit. Basta marami akong ginagawa nung time na yun. Kaya hindi ko masyadong naiintindi yung mga sinasabi niya. Ganun talaga pala. Pag sabi niya, ano yung ganito mo? Babanggitin niya yung number ng credit card, ganyan. Tapos sabi niya, ituloy ko daw. Itinuloy ko naman, ganyan. Sabi niya, kasi ang dami siyang papukus-pukus na pinagsasabi sa akin. Ayan. Tapos, hindi ko lang din magets kung saan nila nakuha yung mga details ko, bakit nila alam. Ayan. Awareness lang po to, kaya ipopost ko po ito. Kasi, yung first time na iyan, na talagang na-scam ako, buti na laang, that time is may internet ako. Na-check ko kaagad yung aking app para makita ko na kung talagang yung sinasabi niyang reward ay naroon. Chinig ko that time kasi mayroon siyang mga OTP na binigay sa akin. Parang nag-aalaw doon sa transaction ng credit card ko na, kasi binigay ko nga yung number ng credit card ko, hindi ko naman kasi alam, pati yung CVC na hindi naman pala dapat na ibigay ko. Ayan, kaya nakapaggawa siya ng mga transaction na pumapasok sa akin na kailangan may mga pumasok sa akin OTP na kailangan niya. So, ako naman, alangan pa talaga akong ibigay nung una. Ang tagal ko bago na ibigay, bago ako na convincing ibigay. Kasi ang galing nilang mag-sales to. Grabe. Nung naibigay ko, syempre, binigay ko yung yung ganyan na sabi niya kasi yung CBC kasi ang sabi niya number daw nung card, number ko daw kung pang ilan na akong nabigyan ng credit card na ganyan. So ako'y naniwala, so binigay ko yun. Nung siguro nakapag-transaction na siya, may mga pumasok sa akin na mga OTP. Hiningi niya ngayon. Una 50 lang by Grab ang ginamit 50 lang. Sabi ko, bakit kailangan kong bakit may 50 na kailangan kong ibigay sa yung OTP? Ano yung transaction na 50? Para daw, para daw pag nag-order ako ng pagkain, yun daw yung 50 na yun. Sige, binigay ko. Next, may pumasok na 3,000, mahigit 3,250 na naman. So, hiningi na naman niya yung OTP. Bakit may 3,250? Yan doon yung voucher para daw magamit ko. So, binigay ko naman si voucher. Ay, binigay ko naman yung OTP kasi nga daw voucher yun. Binigay ko, na naman. Okay, sabi niya ganun. Meron naman pumasok ulit na 4,000 mahigit. Sabi ko, ano naman po itong 4,000 mahigit? Para daw na naman sa SM voucher yun. Sabi niya ganun, sige, wait lang ha. Check ko muna ha. Check ko. That time na-check ko na nagbawas yung 3,250 doon sa aking limit ng credit card. So, yun. Na ako noon na scammer nga siya. Sanabi ko, tinanong ko siya, bakit ganito to? Bakit nagbawas ang ma'am, sabi niyo, ibigay niyo na lang ulit sa akin yung last OTP para mapabalik po yung nabawas na yun. Sabi niya, ay, hindi ko na po talaga ibinigay. Talagang ako'y napaano na talaga na,
scammer na to. Sabi kong ganun sa kanya, paano mababalik kung sa credit limit binawas, di ba? So, ang ginawa ko, nagpunta ako ng bangko that time. Yan, pumunta ko kaagad sa BPI, tinanong niya kung pwede pang mabawi yung na-scam ng babaeng yun, ichichira, kasi pinatayan na niya ako kasi nabuking ko na nga siya. Tapos, ang malala, hindi na pala yan mababawi. Wala nang magagawa pati bangko. Wala nang magagawa niyang para i-cancel pa yun kahit ilang minutes pa lang ang nakalipas. Wala din siyang magagawa. So, ang naisip ko kasi, hindi natatawag uli sa akin yun. So, nagpalipas siguro mga almost 3 weeks, may tawag na naman ganyan. So, naisip ko, once na tumawag siya sa akin at may pang video ako, bibidyohan ko talaga. Ang galing nila mag-transaction.